Today, we're going to talk about why we need to study end-time prophecy. Bakit ba kailangan po natin pag-aralan ang end-time prophecy? Ang mga propesiya sa mga huling araw o sa mga huling panahon. Dahil ang iba mga kapatid, hindi nila nakikita ang importansya nito. Okay? Ito na ang panahon mga kapatid na dapat tayo po ay maalam tayo sa salita ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari sa huling kapanahunan. Dahil tandaan, tayo po ay nasa huling kapanahunan na. Kaya dapat tayo po ay ma-educate ng salita ng Diyos tungkol sa mga propesiya sa huling panahon. Amen po? Sapagkat iniisip nila yung pang-araw-araw nilang pamumuhay. Kaya sabi ng iba, hindi naman importante yan. Ang mas importanteng pag-usapan natin yung mga araw-araw na issue natin na kinakaharap sa araw-araw. Di naman po yun mali. Okay din naman po yun. Pero mga kapatid, kung minsan ayaw nilang pag-usapan ang mga bagay na mangyayari sapagkat tila natatabunan na po sila ng mga issue sa pang-araw-araw na pamumuhay. Tulad po ng mga issue sa presyo ng mga bilihin. Amen? Tumataas. Issue ng mga bayarin. Issue ng politika. Isama na po ninyo dyan ang issue ng baha. Diba? Yung flood control. O kung ano-ano pang mga issue. Kaya ang gusto nila kung minsan, ito na lang ang pag-usapan kaysa sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Mga kapatid, ako po naniniwala, mahalaga na pag-usapan po natin kung ano ang mga mangyayari sa hinaharap. Dahil ito ang ating tanging pag-asa at wala nang iba. Tandaan, ang ating pag-asa, wala nang iba, ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po? Walang pag-asa sa mundo na ito. Tandaan po natin yan. Ang ating pag-asa ay nasa muling pagbabalik ng ating Panginoon at tayo po ay kunin ng Panginoon at mapasa Kanya na magpakailan-kailan pa man. Are you excited, church? Amen? O titignan natin, anong mayroon ang mundong ito? Wala. Wala itong pag-asa. Kung makikita nyo ang gobyerno, diba? Makikita nyo ang kapaligiran, sakuna dito, lindol dyan, bagyo dito, salanta dito. Wala kayong makikitang pag-asa sa mundo na ito, mga kapatid. Bakit? Sapagkat sinabi na ng Biblia, ang mundong ito ay pasama ng pasama ng pasama. Amen? Hindi po pabuti ng pabuti ang lagay ng mundo. Ang mundo, ang lagay ay pabulusok sa kasamaan. Amen? Pero tayong mga anak ng Diyos mapalad, sapagkat hinihintay natin ang mapalad na pag-asa natin, ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. So, mahalaga po bang pag-usapan ito? Yes. Amen? So, handa na po ba ang bawat isa? Let's begin. So, let me give you 4 reasons why we need to study end-time prophecy. Foundation na lamang po ito ha. Sa mga susunod na linggo, pag-uusapan na natin ano talaga ang mga mangyayari. Okay? So, 4 reasons why we need to study the end-time prophecy. Number 1, because it keeps our blessed hope alive. Because it keeps our blessed hope alive. Kailangan mapanatili pong masigla ang ating pong mapalad na pag-asa, ang ating hinihintay po na pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sa tuwing tayo po ay nag-aaral tungkol sa end-time prophecy, mga kapatid, pinapasigla nito at binubuhay yung ating mapalad na pag-asa. Pero tandaan po natin mga kapatid, bago po mangyari ang mga katotohanan ito, na siya po ay muling babalik, meron pong mga propesiya na kailangan mangyari. At yan po ang dapat po natin pag-aralan. Amen? Because of Christ's finished work, we are not left in fear, but in hope. Tandaan, dahil po sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo, hindi tayo iniwanan ng Panginoon, siya umakyat sa langit, bumalik sa langit, hindi tayo iniwanan sa takot at pangamba. Amen? Iniwanan tayo ng Panginoon ng mayroong pag-asa. At ipinangako niya, siya po ay muling babalik. Ang tawag po dito ni Apostle Pablo, the blessed hope. Amen? Mapalad na pag-asa. The glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ from Titus chapter 2 verse 13. Prophecy reminds us that history is not random but moving forward its ultimate goal. The triumph of the cross, Colossians 2:15, culminating in the reign of Christ as King of Kings and Lord of Lords, according to Revelation chapter 19, verse 16. Mga kapatid, ang mga nangyayari po sa mga panahon na ito ay hindi po ito nagkataon lang. Ito po ay nakatala na sa Biblia. Amen po?
Patungo po ito, ang mga nangyayari ito sa huling panahon, patungo ito sa culmination po ng tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo hanggang sa maitatag niya ang kanyang pag-hari dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya ito po mga kapatid na subject na end-time prophecy is extremely important. Sobrang halaga po nito mga kapatid. Amen? Dahil ito po yung ating mapalad na pag-asa. Sabi ni Apostol Pablo, si Jesus ay muling nabuhay at umakyat sa langit at siya ay muling babalik. Kung hindi babalik ang ating Panginoong Jesucristo, wala tayong pag-asa. Intindihan po ba natin yan? Para saan ang buhay Kristiyano kung wala naman tayong inaasahan Kristong babalik? Amen? Pero mga kapatid, dahil tayo po ay mayroong pag-asa ng kanyang muling pagbabalik, ang buhay Kristiyano ay makabuluhan at makahulugan. Kaya hindi tayo lugi. Amen po? Amen.